Kariel POV. Hinaplas kong ulo ni Leno na nakapatong sa hita ko. Salamat naman at nakatulog na to. Simula kasi nakausapin ko siya ay wala itong hinto sa pagluha na parang bata. Akala ko malupit ng naranasan ko sa magulang ko. Pero mali ako. Meron palang katulad ni Leno na mas matindi pa ang dinanas. Parang baliwala kay Leno ng paglatigo dito. Ang bilis itong makabawi. Kagabi kasi ay nakuha na kaagad itong gumalaw. Maliban sa emotional health nito na napakasayalan. Humigpit ang hawak ko sa bedsheet ng kama. Parang pinupunit ang laman ko sa tuwing dumidikit ang sugat ko sa damit ko. Napakasakit. Dahan-dahan kong inalis ang ulo ni Lennon sa hita ko, tinagilid to. Pagkatapos lagyan ng ointment ang sugat ay kinumutan ko to bago ako lumabas ng silid niya. Aray! Kagat labya na tingin na ko yung reflection ko sa harap ng salamin. Pagkapasok ko dito ay naghubad agad ako para makita ang sugat ko. Mahaba at halos matanggal ang balat ko sa laman ko. Makapigil hininga to sa hapdi at sakit. Isang beses lang akong natamaan pero parang hindi ko kakayanin. Maaga na. Siguro tulog na si Manang. Ayoko naman na istorbohin to para magpatulong na linisin ang sugat ko. Bago matulog ay bumalik ako sa kwarto ni Lennon para tingnan kung tulog pa rin ito. Nakahinga ako ng maluwag dahil mahimbing ang tulog nito ngayon. Nagising ako na pawis habang nanginginig sa lamig. Napakainit ng katawan ko pero nilalamig ako. Tinamaan yata ako ng trangkaso. Impit ako na padaing na maramdaman na may dumadampi sa sugat ko. Nang dumilat ako ay saka ko nalaman na nasa kwarto pa ako ni Lennon. Nakadapa ako sa kama nito. Mukhang nakatulog ako sa tabi nito. Shh! Relax. Don't move. Pigil nito sa akin na subukan kong bumangon. Si Lennon palang naglagay ng ointment sa likuran ko. Ibig sabihin itong naghubad sa akin? Hiyang-hiya ako pero wala akong lakas ng loob na gumalaw. Pumikit na lang ako at tinayaan na gamutin ako. Kumalma ako pagkaraan ng ilang sandali. Ang gaan ng pagdampi ng kamay niya sa balat ko, parang ingat na hindi ako masaktan. Pagkatapos akong lagyan ng gamot sa likod ay humiga siya sa tabi ko. Hinarap kong ulo ko sa kanya at tumingala. Ang aliwalas na mukha ni Lennon, parang hindi to galing sa torture kagabi. Dahil siguro sa sanay na ito kaya mabilis tong makabawi. Okay ka na? Ang mga sugat mo. Gusto mong linisin ko? Pausat ng hihina na tanong ko sa kanya. Malamlam ang mga mata na yumuko ito. Huwag kang mag-alala sa akin. I can handle myself. May sakit ka na pero ako pa rin ang iniisip mo. Sinapon niya ang pisngi ko. Bakit mo ginawa yon? Paano kung hindi mo kayanin ang mag-collapse ka? Tss, hindi ka talaga nag-iisip. Bumabagsak ang talukap ng mata ko sa sobrang antok. Gusto kong magpahinga para makabawi ng lakas. Emotional kasi ako buong magdamag at walang tigil sa pag-iyak. Pakiramdam ko ay naubos ang aking lakas. Ngumiti ako bago pumikit. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Kung kinakailangan na humarang ulit ako para hindi siya sakta ng iba ay gagawin ko. After all, mag-asawa na kaming dalawa. Hindi man maganda ang simula ng aming pagsasama, sa huli kami pa rin ang magkasamang dalawa. Rest, my queen. I'm here. Ako naman na mag-aalaga sa'yo. Rinig kong anas dito sa leeg ko bago ako tuluyang lamunin ng antok. Suminghot ako na makaamoy ng pagkain. Kumalamang sikmura ako at nagutom akong bigla. Inalalayan ako ni Lennon na umupo. Nagulat ako nang makita siyang nakasuot ng apron. Pink na apron. Nagpigil ako ng tawa nang makita kung gaano to kaliit sa kanya. Sa akin kasi ang apron na ito at hindi sa kanya. Nagluto ka? Nalaki ang mata ko na mapagtanto ang ginawa nito. Lennon naman alam mo na marami kang sugat. Sana nagpaluto ka na lang sa kanila. Hindi lang akong kailangan ng pahinga dito, Lennon. Ikaw din. Kailangan mo magpahinga para makabawi ng lakas. Alam ko naman na malakas ang katawan mo, pero tao ka pa rin na kailangan ng pahinga. I want to prepare your food myself, Queen. Gusto kong bumawi sa pag-alaga mo sa akin. Kaya bago mo ko daldalan, kumain ka na muna. Magpalakas ka dahil sa ating dalawa mas kailangan mo ng pahinga. Tss, ang lakas ng loob mong saluhin ang latigong para sa akin. Look at you now. You're sick and tired. Gumuso ako. Okay lang, basta para naman sa'yo. Natigilan to. Nakita kong paglunok nito at pag-iwas ng tingin sa akin. Namumula din ang tenga nito. Lennon, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ko. I'm fine. Tumikim ito bago umupo sa tabi ko. Nagulat ako nang lumamig ito ng kutsara sa bibig ko. Lennon, hindi mo na ako kailangan subuan. Kaya ko na sarili ko. Just open your mouth and eat, Queen. Ang alagaan kang tangi kong magagawa para makabawi sa ginawa mo para sa akin. Pero hindi naman ako humihingi ng kapalit. Lumamlam ang mga mata nito. I know, that is why I'm doing here. Ha? Napasinghap ako ng hawakan nitong mukha ko at talikan ng tungki ng ilong ko.
Nalaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Sa ilong lang ang halik nito pero pulang-pula ako. Bakit may pahalik ka na ngayon, Hanayup? Ano yan, bayad mo? Higit pa ditong bayad na matatanggap mo, Maginda. Higit pa rito. Makahulog ang wika nito bago ako sinubuan. Sa ilong lang ako hinalikan nito pero bakit parang kinikilig ako? Tinampal kong pisngi ko. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo, Karil. Sita ng isip ko. Lennon POV. Mr. Hanson, this is a serious problem na kailangan nating solusyonan bago pa lumala. 2 buwan nang kulang ang mga supply na pinapadala sa ibang bansa. Kung magpapatuloy ito, hindi natin magagarantiya kung magkakaroon pa tayo ng susunod na transaksyon sa kanila. Balita ko pinasara ni Mrs. Aguas ang ilan sa mga institute nila. Nawawala din ang kapatid ng asawa niya at asawa nito. Maging si Mrs. Aguas ay nawawala at walang nakakaalam ng kinaroroonan ngayon. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang na short ng supply ang institute nila. This is a big problem on our organization. Kung sa susunod na buwan ay mangyayari to, marami ng bansa ang titigil sa pagkuha sa atin ng mga gamot. Mr. Hanson, kailangan gawan mo to ng paraan. Hindi ba't Aguas ang asawa mo? Bakit hindi siyang humawak ng Aguas Institute habang wala pa ang kanyang ina? Balang araw ay mamanahin niya din ang mga negosyo nila. Bakit kailangan patagalin pa? Let your wife handle their businesses nang sa ganon na hindi na tayo humarap sa pagsunod sa buwan ng mga problema. Samot-saring hinain ang maririnig sa loob ng silid kung saan nagpupulong ang mga elder na kasapi ng organisasyon. Madilim ang mukha na tumingin ako kay Mr. Chan ang bumanggit sa asawa ko. Paanong kinulang ang supply gayong nang tingnan ko ang natanggap nating supply na nakaraang 3 buwan ay sobra-sobra pa ito para sa darating na 6 na buwan. Nagmamadali kayata na pamahalaan ng iba ang Aguas Institute. Bakit sa palagay mo ba ay mas madali siyang manipulahin? Namutla ito at lumunok. I don't think you understand how my rules. Because if you do, hindi ka mamamatay ngayon. Malamig akong tumingin kay Jake at sa Minyas. Naunawaan naman kaagad nito ang ibig kong iparating. Lumapit ang mga tauhan ko sa matandang lalaki. Mr. Hanson, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako, Mr. Hanson. Mr. Hanson! Pumiglas ito ng hawakan ng mga tauhan ko. Namumutla ang lahat habang nakatanaw sa matandang kinakaladkad palabas. Bakas ang takot sa kanilang mukha. Walang sino man ang tumayo para tulungan to habang pumapalahaw palayo habang nagmamakaawa. Ang Aguas Institute nang nagsusuplay ng pinagbabawal na gamot sa aming organisasyon. Ni minsan hindi pumalya sa pagsusuplay ang mga ito sa pangangailangan ng aming organisasyon. Pero dahil sa ginawa ng matanda, na pagbenta sa labas ng kanilang kliyente, kanilang nasupply ito. Ang pagtataksil sa akin ay katumbas ng kamatayan. Sa oras na may magtaksil pa sa akin muli sa organisasyong ito, o gumawa ng hakbang na hindi ko alam ay matutulad sa matandang iyon. Wala akong pakialam kung matagal na kasapi ng organisasyon ng matandang iyon. Nagtaksil ito kaya nararapat lang ito na humarap sa parusang nababagay dito. Pagkarating namin sa opisina ay nagsalita si Jake. Mr. Hanson, hindi naman sa nangingialam ako ha. Pero tama si Mr. Chan, wala nang ibang mamamahala ng institute balang araw kung hindi si Madam. Siya na lang ang nag-iisang anak na meron sila Ma'am Nora, kaya sigurado na siya na ang mamamahala sa susunod. Not now, Jake, hindi pa siya handa. Dahil kung noon pa siya handa, pinasa na sana sa kanya ng mommy niyang katayuan ito sa kanya. Besides, mukhang wala sa plano niyang pamahalaan to. Tugon ko pagkatapos umupo. Ni minsan na hindi binanggit sa akin ni Maginda na gusto nitong i-manage ang business ng kanilang pamilya. Kaya duda ako na yun ang gusto nito. Sa nakikita ko ngayon na iba ang mahilig nito, malayo yun sa mga negosyo na meron ng pamilya nito. Naputol ang aming pag-uusap na makarinig ng katok. Come in. Mr. Hanson, nilapag ng kadarating lang na tauhan kong isang folder. Naglalaman to ng mga ulat tungkol sa mga sikat na pastry chef sa bansa. Alam ko kasi na gusto mag-aral ni Maginda at matuto pa sa ganitong larangan. Kaya naman pinahanap kong magagaling na pastry chef sa bansa para tulungan to na matupad ang gusto niya. Mr. Hanson, nandito na ang listahan ng mga sikat na pastry chef sa bansa. Magagaling silang lahat at kilala. Sigurado na matutuwa si Madam na pumili sa kanila. Salamat, makakaalis ka na. Nang makaalis ito'y tumayo na ako. Prepare the car, Jake. Uwi na ako. Hindi makapaniwalang tumingin to sa akin. Ilang beses pa itong tumingin sa relo na may pagtatakang nakabalatay sa mukha. Ngunit sa huli ay tumikim ito na may pilong ngiti na sinusupil na tumingin sa akin.
Akala ko hindi lang magandang pakiramdam mo nitong nakaraan kaya madalas kang maagang umuwi, Mr. Hanson. Mukhang may iba ka pang dahilan. Tumikim ito ng tikwasan ko ng kilay. Yumuko ito at nagpaalam. Ihahanda ko na ang kotse. Hindi na ako nagpahatid. May mga bagay pa kasi akong pinapatapos ditong pinatrabaho tulad sa paghahanap sa taong binalaksatan ng asawa ko. Pagdating sa bahay ay nagmamadali akong pumasok dala ang folder. Nang makita ako ni Manang ay magalang na bumati ito. Si Maginda, tanong ko na hindi nakita ang asawa ko sa kwarto. Nakahanap na si Madam ng cooking class na papasukan niya. Nagsimula na siyang pumasok kahapon pa. Hindi ba niya nabanggit sa'yo? What? Nakahanap na siya? Wala na palang silbi ang dala kong magandang balita. Kung gano'n ay nahuli na pala ako. Ito yata ang report na sinasabi sa akin noong nakaraan ng mga tauhan ko. Pero dahil sa wala ako sa sarili ay hindi ito rumihistro sa isip ko. Tinapon kong folder sa basurahang nandun. Bakit na ako sa itaas nung marinig ko nag-uusap ang mga kasambahay na naglilinis sa gilid ng hagdanan? Mukhang hindi napansin ng mga to ang presensya ko dahil abalang mga to sa litratong hawak. Kaya pala ganadong pumasok si Madam sa cooking class. Napakagwapo pala ng chef nila. Kahit ako'y sisipagin na pumasok kung ganito kagwapong magtuturo sa atin. Nang makaramdam ang dalawa na mabigat na aura sa kanilang likuran ay lumingon sila. Mr. Hanson, namumutlang bulalas na mga to. I stepped towards them and snatched the picture they're holding. Otomatikong kumunot ang noo ko na makitang litrato ng isang lalaki. Who the heck is this? Dagungdong ang boses na tanong ko, nangangalit ang ngipin at nanlilisik ang mga mata na tumingin ako sa kanila. Sinong lalaking ito? Mr. Hanson, siya po si Zef Chef. Ang nagtuturo kay Madam sa cooking class na pinapasukan niya. Nanginginig na tugon ng isa. Nag-aalalang nilapitan kami ni Manang na marinig ang malakas na boses kong malingaw-ngaw sa paligid. Anong ginawa niyo at nagalit si Mr. Hanson? Handa ng pagalitan ni Manang ang dalawa nang makita nitong litratong hawak ko. Mr. Hanson, pwede bang sa akin na lang ang litratong yan? Idol at crush ko kasi yang si Chef Jaff. At napipila na matanda na makita kung gaano kadilim ang expression ko. Ang ibig ko sabihin na akin ang litratong yan para matapon. Tumikim ito na mayroong sinusupil ng ngiti sa mukha. Gusto mo bang tawagan ko si Madam para pauwiin? Kumuyom ang kamao ko kasabay ng paglukot ng litratong hawak ko. No need. Ayaw ko istorbohin siya sa pag-aral niya ngayon. Talaga, Mr. Hanson? Tumikim itong muli. Sige, ikaw ang bahala. Tumawag si Madam sa akin kanina at halatang masaya kasama ang chef nila. Kung tatawagan ko nga naman siya, baka makaistorbo lang ako sa kanila. Gustong-gusto ni Madam ang makapasok sa baking class, kaya tama ka. Huwag na natin istorbohin sila. Sabi nito bago nagpaalam na umalis. Karil POV. Abala kami sa paghahanda ng mga ingredients. Naibibake namin ang pumasok sa Chef Zaf. Class, may isa pa tayong kasama na hahabol for this batch. Meet Charlotte. Nagulat ako na makita siya. Nung kumaway siya, gumanti ako. Kilala mo siya? Bulong sa akin ni Neri. Oo, kaibigan ko siya. Siniko ako nito. Hindi ko alam na makikibigan ka palang model. Sabi nito. Kasalukuyan na ngayon na pinagkaguluhan si Charlotte ng mga kaklase namin. Lalo na mga lalaki. Pinagkaguluhan din naman ako nung pumasok ako pero nang malaman nilang may asawa na ako, nagsila yung mga to. Pabor sa akin yon dahil walang mangungulit sa akin at istorbo. Hi Maginda, bati ni Charlotte na makalapit sa akin. Nakakatampo ka na talaga. Kung hindi pa nabanggit sa akin ni Tita Daniela na pumasok ka sa baking class, hindi ko pa malalaman. Sabi mo pagbalik ko magbabonding tayong dalawa, pero mukhang kinalimutan mo na ang pangako mo sa akin. Kinasal ka lang, nakalimutan mo na ako. Nakanguso pang sabi nito. Natigilan ako at hindi nakareact. Wala naman kasi akong alam sa sinasabi nito dahil hindi naman ako si Maginda. Pero base sa nakikita kong tampo, sa mukha nito yung mukhang mahalaga ditong pinag-usapan nilang dalawa. Close pala ito at si Tita Daniela. Hindi ko alam. Wala namang sinabi si Mami Nora, nung kasal ko naman hindi ko nakitang nag-usap silang dalawa. Pasensya ka na, nakalimutan ko sa dami ng ginagawa ko. Saka alam mo naman, kakakasal ko lang kaya ang dami ko talagang ginagawa. Sa pag-aalaga pa lang sa asawa ko, naubos ng oras ko. Dahilan ko dito, bumalata yung lungkot sa mukha nito. Pero hindi mo naman ako nakalimutan, right? Of course, Charlotte, best friend kita kaya bakit kita makakalimutan? Pasensya ka na talaga, talagang busy lang ako lately. Pero bala ko namang bumawi talaga sa'yo after ng baking class ko. Mahalaga sa akin si Neri, kaya alam kong mahalaga rin kay Maginda si Charlotte. Hindi naman sila magiging magkaibigan kung hindi. Pagkatapos kong ipakilala si Charlotte kay Neri, sakto naman natatapos ng break namin at nakahanda namang ingredients na kailangan namin sa susunod
Nagagawin namin kayo nagsimula na ulit ang klase. Maginda, mukhang miss na miss ka ng kaibigan mo. Biruin mo, pumasok siya dito dahil sa'yo. Saka napansin ko kanina na ang tingin niya sa'yo. Mukhang desidido yata siyang matuto kaya ginagawa niya lahat ng ginagawa mo. Tumingin ako dito na abala sa pagkuha ng spatula sa corner. Tama si Neri, mukhang napakahalaga nga ni Maginda dito. Natapos din, pinagpag kong kamay ko at nagmamalaking namewang pagkatapos kumagawa ng tamang turo ni Chef Zeus. Hindi ko pa natitikman ng cupcake na gawa ko pero sigurado ako na masarap to. Siyempre gawang karil to with love, kaya sigurado ako na mas masarap pa to sa akin. Maginda, bakit ganitong akin? Bakit parang putik to? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Neri. Mahina ako natawa dahil tama to. Practice makes perfect, ika nga. Hayaan mo sa susunod matututo ka rin. Sabi ko sa'yo, tagatikim na lang ako maktol nito. Lumapit si Charlotte sa amin at binidang gawa niya. Katulad ko, perfect din ang cupcake nito. Mukhang mas masarap pa dahil ang dami ng toppings. Wow, mukhang masarap. Magaling ka pala mag-bake. Kumulat ang noon nito. Nakalimutan mo na ba? Nag-aaral tayo mag-bake noon. Nasa mid ako. Naku naman Karil. Sige magdaldal ka pa para mabuking ka. Kastigo ko sa sarili ko. Hindi pwede to. Kailangan ko makaisip ng parang hindi magdududa to. Ayoko na magkaroon ng butas ng pagpapanggap ko. Hinila ko si Charlotte na maging abala si Neri sa pakipag-usap kay Chef. Charlotte, pasensya ka na ha. Alam mo, totoo niyan. May dahilan ako kaya hindi ako kumukontak sa'yo lately. Pasensya ka na Charlotte, pero kailangan ko magsinungaling. Ang totoo kasi niyan na aksidente ako at wala akong maalala. Isa man sa mga dati kong kakilala. At kabilang ka na doon. Anong ibig mo sabihin? Na aksidente ka? Kailan pa? Bumuntong hininga ako. Hindi ko rin maalala. Nagising na lang ako sa ospital na kasama si mommy. Natigilan to sa sinabi ko. Maya-maya'y namumulang mata na niyakap ako nito. I'm sorry to hear that, Maginda. Hindi ko alam. Wala man lang ako sa tabi mo para damayan ka. Lumayo ako sa kanya. Nakokonsensya ako pero kailangan ko itong gawin. Naalala kong bigla si Joros. Siya nga pala, may kilala ka bang Joros? May lalaki kasi na lumapit sa akin nung nasa auction ako. Sabi niya kaibigan ko daw siya pero hindi ko naman siya matandaan. Kilala mo ba siya? Joros, umiling to. Wala akong kilalang Joros. Bukod kay David, ikaw lang naman ang kaibigan ko. Natigilan ako at napatitig sa kanya. Hindi yun ang sagot na inaasahan ko. Nang makita nito nakatingin ako ay nag-iwas to ng tingin. Siya nga pala, may pasalubong ako sa'yo galing ng Japan. Pagkatapos kasi ng auction ay doon ako dumiretso dahil may shoot ako doon. Kababalik ko lang kahapon. Kababalik, nakita ko sila magkasama ni Joros. Nang tanggapin kong inabot nitong paper bag ay peke akong ngumiti dito. Salamat dito Charlotte ha. Kahit nasa ibang bansa ka hindi mo ako kinalimutang bilhan nito. Hinawakan niyang kamay ko. Siyempre naman, bakit ko naman kakalimutan ng best friend ko? Buong durasyon ng pagbibake namin ay ulitin na wala na ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala magsisinungaling si Charlotte sa akin. Bakit? Sa anong dahilan? Una, hindi niya daw kilala si Joros. Tanging ako lang at si Mayor ang kaibigan niya. Pero bakit magkasama sila ng lalaking yun? Besides, nung kasal ko ay hindi nito binanggit ang tungkol kay Mayor. Siyempre kaibigan ni Maginda to. Malamang ay sinabi ni Maginda dito tungkol kay Mayor. Unless sinadya ni Maginda na ilihim to kay Charlotte. At isa pa, sinabi nito na nasa ibang bansa ito at kababalik lang. Kahit ang totoo ay nakita ko pa siya nung nakaraang araw lang. Naalala ko sinabi nito sa akin nung nasa auction kami. Naroon daw siya dahil sa isang kakilala. Tapos nagkataon nandun din si Joros. Coincidence lang ba? O baka naman, tumingin ako kay Charlotte. Walang bakas na gagawa to ng masama. Imposible. Kiniling kong ulo ko. Ano ba tong naiisip ko? Bakit naman magiging magkasabwat sila? Ano ang magiging dahilan niya para gawin yon kay Maginda? Magkaibigan silang dalawa. Pero magkaibigan din sila ni Joros. Basag ng isang bahagi ng utak ko. Humawak ako sa ulo ko na sumakit na naman to. Maginda, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Neri nang mapansing nakahawak ako sa ulo ko. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. May pilit na ngiti sa labi na tugon ko sa kanya. Nang matapos ang baking class ay nagpresenta si Charlotte na ihatid ako. Pero dahil palagi ako may bodyguard at driver na kasama ay tumanggi ako. Hanggang sa makauwi hindi nawaglit sa isip kong pagsisinungaling nito. Pagkatapos ko magluto ng pagkain ni Lennon ay pumunta ako sa kwarto para tawagin to. Nagulat ako dahil madilim nang pagbuksan niya ako ng pinto. Nag-alala agad ako nang mapansin na magulong buhok nito at parang matamlay ito.
ni hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin. May sakit ka ba? Sinalat ko noon nito pagkalapag ko ng tray ng bedside table. Nakahinga ako ng maluwag na makapanormal ang temperature ng katawan nito. Wala ka namang sakit Bakit hindi ka pa kumain at hinintay mo pa ako? Hindi to kumibot, miga patalikod sa akin kaya lalo akong nag-alala. Lumapit ako sa kanya at pilit na pinapaharap siya sa akin kahit na mabigat siya. Kanda-iri ako pero hindi man lang ito nagpatianod. Napakamot ako sa pisngi ko. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin para matulungan kita kung kaya ko. May masakit ba sa'yo? Bakit ayaw mong kumain? Pinaglutuan pa naman kita ng risotto. Hindi ba paborito mo to? Kaimanan ko na lamang paborito ni Lennon ang Italian dish na ito. Inaral ko talagang lutuin ito para sa kanya. Halos lahat ng Italian recipe ni Manang ay alam ko na. Hindi kasi mahilig sa Filipino food si Lennon. Ang sabi ni Manang hindi daw nagpaluto ni minsan ng Filipino food ng ama ni Lennon na puro Italian. Ang mommy kasi nito may kalahating dugong Pinay. Hindi ang ama nito. Dahil hindi ko siya maharap, akong umikot papunta sa harap niya. Dalang niluto ko. Hinipan ko pa para maamoy niya ito. Napangiti ako nang makitang dumila to. I'm not in a mood, Maginda. Please leave. Ayoko. Hindi ako aalis hanggat hindi ka kumakain. Nakita kong tumingin to sa suot ko. Napangiwi ako. Ang baho ko ba? Pasensya na, nagluto kasi ako dahil pagdating ko't dahil nalaman kong hindi ka pa kumakain. Ang sabi ni Manang hindi ka na lumabas ng kwarto nang dumating ka before lunch. Nag-alala ako kaya nagluto ko para sa'yo. Sigurado kasi ako nagutom ka na. Malamlam ang mata na umupo ito. How is your class? Kapag kuway tanong nito. Nakahinga ako ng maluwag nang kunin nito ang tray at sinimulang kainin ang luto ko. Mabuti naman, marami ako natutunan. Iba talaga kapag pumasok ka na mismo sa klase. Hindi kagaya na nanonood ka lang sa internet. May problema ba? Huminto kasi siya sa pagkain at nakatingin lang na mataman sa akin. Nothing, sagot nito at nagpatuloy na sa pagkain. Shit, ano ba itong nangyayari sa akin? Rinig kong bulong nito. Bumuntong hininga ako. Sabi na nga ba't may problema to? Ayaw lang aminin sa akin. Masakit ang katawan mo no? Aminin mo na kasi. I'm fine Maginda, huwag mo kong alalahanin. Putol niya sa akin, nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman kung ganun, ibig sabihin hindi pala kita kailangang imasahe. Akala ko kasi masakit ang katawan mo. Tawagin mo na lang ako pagkatapos mo ha. Magbibihis lang ako. Kumunit ang noo ko nang hawakan niyang kamay ko. Bakit? Tumikim to. I lied. Masakit ang buong katawan ko. Mukhang kailangan ko ng masahe mo. Karil POV. Napabalikwas ako ng bangon. Nanlaki ang mata ko na makitang 8:00 ng umaga na. Naku lagot. Nangako pa naman ako kay Leno na imamasahe ko siya. Kumunit ang noo ko na mapansin ng iba ng suot ko. Ito ang lingerie na binili ko nung kasama ko si Lennon. Teka, bakit ito ng suot ko? Sa pagkakatanda ko'y nasa bathtub ako. Nanlaki ang mata ko. Oo nga, nasa bathtub ako kagabi. Nagpaalam kasi ako kay Lennon na maliligo na muna. Ibig sabihin sa bathtub ako nakatulog at may naglipat lang sa akin sa kama. Mahina akong kinutusan ng sarili ko. Paano ko nalunod ako? Pagdating sa dining table ay may nakahain na. Manang, si Lennon po. Tanong ko kay Manang nang makita ko to. Maagang umalis ang asawa mo, madam. Lumapit to sa akin at naglapag ng mainit na gatas sa harapan ko. Madam, sa susunod ay huwag niya nang ulitin yun ha. Iba magalit ang asawa mo. Nakakatakot siya. Ang ibig ba sabihin nito yung matulog sa bathtub? Pero hindi ba dapat mag-alala ang asawa ko kaysang magalit? Hayos ang labo talaga ng asawa ko. Tumango ako. Opo, Manang, hindi na po ko ulit-uulit. Pagod at inaantok na po kasi talaga ako kaya hindi ko na malay na nakatulog ako. Naalala kong bigla, nangako ko na imamasahe si Lennon kaya siguro nagalit siya dahil pinaghintay ko siya kagabi. Hindi bale, babawin na lang ako mamaya pag uwi ko. Pinigilan ni Manang mapangiti. Wala ka ba talagang maalala? Umiling ako. Paano po ako makakaalala? Tulog nga po ako. Tabingingiti na sabi ko pa. Nananaginip ka kagabi habang buhat ng asawa mo. Paulit-ulit mong binabanggit si Chef Zaf. Mukhang malapit na kayo ni Chef Parang kitikiti na lumapit si Manang sa akin at bumulong. May asawa ka na madam, ipaubaya mo na sa akin si Chef. Munti ko nang maibugang umiinom ko na gatas. Awang ang labi na sinundan ko to ng tingin na ngayon ay papalayo na. Nagbibiro ba siya? Hindi ko matukoy kung seryoso ba si Manang o binibiro ako. Mukha kasi itong hindi nagbibiro. Hindi rin naman ako makapaniwala na may side si Manang na ganito. Na kinikilig sa mas bata sa kanya. Pagkatapos kumain ay naligo at nagbihis na ako. May baking class pa kasi ako ngayon. Madam, tawag sa akin ni Manang.
Heto ng pagkain mo, naparaming luto ko kaya naman nagpadala na rin ako kay Chef Zaf. Pag namutan na kamo niyang niluto ko. Sige, lumakad na kayo, mag-iingat kayo. Kinikilig na sabi nito bago umalis. Nakangiwin tumingin ako sa mga baunan na pinadala nito. Wow, ibang klase rin pala tong magka-crush yung Manang, may pabaon pa. Tara na humanong, ani ko sa driver. Pagdating sa baking class namin inabutan ko may pinagkaguluhan ng lahat, lalo ng mga kababaihan. May pinalilibutan sila na matangkad na lalaking naka-hoodie. Siguro bagong enroll to. Gwapo din siguro. Ganito kasi mga kasama ko sa klase kapag may bagong enroll na gwapo. Nagkakagulo at nagtitilian pang mga to. Katulad ngayon, na makita ko si Chef Sap ay kumaway ako dito. Chef, oh hi Miss Aguas. Nakangiting bati nito dahilan para lumabas ang dimple nito sa pisngi at pantay na mapuputing ngipin. Napakagwapo talaga nito. Malaboy next door ang dating katulad ni Mayor. Matangkad, maaliwalas ang mukha at gentleman pa. Kaya nga marami nagkakagusto dito. Inabot kong pinabibigay ni Manang dito. Para nga pala sa'yo, Chef. Pinabibigay ni Manang sa'yo. Fan na fan mo kasi siya, Chef. Nilabas kong panyo ko. Pwede po bang magpa-autograph sa'yo, Chef? Ibibigay ko sa kanya. Sigurado kasi ako na matutuwa siya kapag binigay ko to sa kanya. No problem, Miss Aguas. Pagkatapos pirmahanin nakangiting inabot itong panyo sa akin, kaya naputalala pa ako. Ang gwapo talaga. Pagkatapos nito magpaalam ay pumasok na to sa loob kasamang assistant nito. Humawak ako sa batok at lumingon. Bigla ako nang hilabot nang hindi ko alam. Parang may nakatingin sa akin. Nagulat ako na magtakbuhan ng mga kasama ko sa klase palayo sa pinagkaguluhan nila kanina. Namumutla silang lahat na parang takot ng takot. Step closer and I'm gonna kill you all. Teka, sino yon? Bakit parang pamilyar ang boses? Lalapit na sana ako kaso biglang hinila na namumutlang sineri ang braso ko. Huwag kang lalapit dun. Mukhang nakakatakot yung lalaki. Gwapo nga pero ang sama ng ugali. Biruin mo, tinago biglang mukha niya na titigan namin. Gusto lang namin siyang kausapin. Saka heto pa, tinutukan ba naman kami ng baril? Kung hindi pa kami natatakot sa bodyguards niya, baka nireport na namin siya sa pulis. Hindi niya ba alam na bawal magdala ng baril sa pampublikong lugar? Pero alam mo, pamilyar siya. Parang nakita ko na siya noon. Dugtong nito na nakahawak na sa baba. Tinutukan sila ng baril, kaya pala nagpulasan ng mga babae kanina palayo. Tumingin ako sa lalaki na hoodie, mas patangkad pa to kay Chef Zaf, nang ibabaw ang katangkaran nito sa lahat ng nandun. Ang laki ng katawan, parang kasing katawan ni Lennon, matangkad pa, kahit sino ay matatakot sa ganitong kalaking mama.